Consumatum est! Karamihan ang nagsasabi na ang unang pag-ibig ay hindi agad nawawala. Maliban na lang kung ang pag-ibig mo ay nakatakda ng magpakasal sa iba. Taong 1878, unang nagkakilala si Jose Rizal at Segunda Katigbak sa Lipa, Batangas, kung saan binisita ni Pepe ang kanyang lola. Masasabing ang naramdaman noon ni Pepe ay atraksyon sa unang pagkikita. Ngunit, hindi niya na ipinagpatuloy ang kanyang pag-ibig kay Segunda. Dahil ito ay nakatakda ng ikasal kay Manuel Cruz na siya rin ang ipinapakilala ko sa Lipa, Segunda. Batangas. Uy, pare. Kapatid mo pala si Segunda. Oo, bakit? Alam mo, ganda na kahapon. Pwede mo ba akong pakilala? Pwede. Biro lang. Saan ka pala pupunta? Yan, kay Aling Rosita. Gusto mo sumama? Tara. Si Leonor Valenzuela ay ang itinuring na the girl next door na tinawag ni Rizal na Orang. Taong 1878, nagkakilala si Pepe at Orang sa Intramuros, Manila, kung saan kasalukuyang nag-aaral si Pepe ng medisina. Madalas magkita si Rizal at Valenzuela dahil nakatira sila sa isang bahay panuluyan. Ilang beses pinadalhan ni Rizal ng liham ang dalaga gamit ang tinta na gawa sa tubig at asin. Upang mabasa ng dalaga, kinakailangan itapat ang sulat sa kandila o lampara. Hindi nagtagal ang pagpapalitan nila ng liham dahil ramdam ni Rizal na magkaiba sila ng nararamdaman. Nagpaalam si Rizal na pupuntang Espanya bago umalis, ngunit kahit pagluha ay hindi niya nakita sa mga mata ng dalaga. Pasensya ka na, binibini. Hindi, ayos lang. Maraming salamat, Biro. Walang ano man. Ang perpektong simula ng pag-ibig. Si Leonor Rivera ay 13 taong gulang nang sila'y magkakilala ni Jose Rizal, taong 1878 sa Intramuros, Manila. Tinawag ni Rizal na Tainis ang kanyang kasintahan at tumagal ang kanilang pag-iibigan ng ilang taon.
Ngunit kinailangan umalis ni Rizal para sa isang misyon sa Europa. Kahit malayo sa isa't isa, nanaig ang pagmamahalan ng dalawa. Subalit, humadlang ang ina ni Leonor dahil itunuring niyang Filibustero si Jose Rizal. Lahat ng sulat na ipinapadala ni Rizal ay inaharang nito na inakala ni Leonor na tuluyan na siyang pinalimutan ng kanyang sinisinta. Ikinasal si Leonor kay Henry Kipping sa kagustuhan ng kanyang ina. Magandang gabi, Binibini. Magandang gabi po. Maraming salamat. Di na tinatawag yung paraluman. Lipas na sa moda ang pugyapang hirap. Pati panaginip sa kabinata ay sa ibang buhay nanunuba ang buhay. Ngayon lang diway siyang pinipili na makapagbigay ng tulang tama. Hili ko'y hindi na siyang binabanggit. Walang hinihingi sa utosang paslit, kundi
kundi isang tasa ng kapeng mainit. Sandali! Akin na, alis. Nay, ito po pala yung mga liham na nangako ko sa Maraming salamat, anak. Good evening, everyone. Thank you for coming. Please enjoy your food. Rizal, please meet my doctor. This is my daughter, Pilar E. Ortiga, and Consuelo E. Ortiga. Si Consuelo Ortiga Irey ay anak ni Don Pablo Ortiga Irey na isang alkalde sa Manila. Si Rizal at Consuelo ay nagkakilala noong 1884 sa Madrid, kung saan nagkaroon ng salo-salo sa bahay ni Don Pablo na kaibigan ni Rizal. Ipinakita ni Rizal ang kanyang pagtingin kay Consuelo, ngunit hindi seryoso dahil kasunduan pa siya kay Rivera. Sa huli, naitakdang ikasal si Consuelo sa kaibigan ni Rizal na si Eduardo de Lete. Kaya hindi ipinagpatuloy ni Rizal ang kanyang pagtingin sa mestiza dahil sa pagmamahal ni Eduardo kay Consuelo. Good morning, ma'am. Oh, good morning, Dr. Rizal. This is our house. You can go inside. Thank you so much. Sa pagdating ni Rizal sa London, may nakilala siyang isang babae na nagngangalang Gertrude Bitin, na anak ng isang landlord na kanyang tinutuluyan. Taong 1888, nagkakilala si Rizal at Gertrude sa London, England. Agad na nahumaling ang dalaga sa binata. Lahat ng atensyon at pagmamahal ay ibinigay niya kay Rizal. Ngunit hindi sila pareho ng nararamdaman. Sinasabing umalis si Rizal sa London para lumayo kay Gertrude.
こんにちは、ミスター。あの女の子を知っていますか？王政さんと呼んでもいいでしょう。ありがとう。 Si Seiko Usui ay 23 taong gulang na Haponesa na anak ng isang samurai. Taong 1888, nagkakilala sila ni Rizal. Dumating si Rizal sa bansang Japan dahil sa imbitasyon sa trabaho na ligasyon ng Espanyol. Sa pagdaan ni Seiko Usui, agad na nakuha ng dalaga ang atensyon ni Rizal. Kinailangan pang tanungin ni Rizal ng isang hardinero kung sino ang babaeng dumaan. Nagkaroon ng relasyon ng dalawa na tinawag niyang Jose-san. Maraming natutuhan si Rizal sa pagsasama nila ni Seiko. Ngunit tumagal lamang ng 2 buwan ang kanilang relasyon dahil kinakailangan ni Rizal umalis papuntang San Francisco para sa panibagong trabaho. Si Suzanne Thiel ay pinanganak sa Grand Duchy sa Luxembourg, taong 18 siyam na po sa Brazil. Nagkasama si Suzanne at Rizal ng 6 na buwan. Habang kasama ng dalaga si Rizal, mas lalo niya itong minahal. Ngunit nagtapos ang kanilang pag-iibigan taong 18 siyam na po isa noong kinakailangan ni Rizal umalis papuntang jet.
Bosted ay galing sa mayamang pamilya. Taong 1871, nagkakilala si Rizal at Nelly sa Biarritz. Nang malaman ni Rizal ang pagpapakasal ni Rivera sa ibang lalaki, ninais niyang pakasalan si Nelly. Ngunit nagkaroon ng problema sa pagitan nila ni Antonio Luna na kanyang kaibigan. At ito ang naging dahilan kung bakit hindi naging matagumpay ang kanilang pag-ibigan dahil sa ina ni Nelly na ayaw kay Rizal. Sapagkat wala raw itong kakayahan, buhayin ang anak at nais rin ni Nelly na lumipat sa protestante si Rizal ngunit ayaw ng binata. Sa huli, naging magkaibigan na lang sila. Oh, Luna. Pepe! Tara, maupo ka. Inom tayo. Sabihin ako sa'yo. Punta. Yan. Nababalitaan ako. May relasyon kayo ni Bosted, kaya pala. Ayaw sa akin. Sa kang bastardo! Kakala mo pa. Kaya pumatol sa'yo si Bosted. Kasi, palibasa, malandi na mo. Ah. Sana sa aking pag-alis, magawa mo akong patawarin. Kahit anong galit ko, hindi ko makalimutan na pinasaya mo ako ng sobra sa pagtira mo dito. Salamat sa pagiging totoo mo, Pepe. Mas mabuti ng ganito kaysa panindigan natin ang isang maling desisyon. Good morning. This is my father, George Toffer, and he is suffering from cataract. Si Josephine Bracken ay ampon na anak ni George Toffer na naninirahan sa Hong Kong ng ilang taon. Taong 1875, nagkakilala sila ni Rizal sa dapitan sa Buanga del Norte dahil kinakailangan niya ng isang mahusay na doktor sa mata na kailangan ni George sa kanyang pagkakilala. Nahulog sa isa't isa sina Jose Rizal at Josephine Bracken.
Sa ilang buwan, nagdesisyon silang magpakasal. Katulad ng iba, nagkaroon ng komplikasyon dahil walang pari ang gustong magpakasal sa kanila. Ngunit ipinagpatuloy nila ang kanilang pagsasama. Consumatum est! Nay? Nay, paano ka po? Naupo ka muna po. Ayos ka lang po ba? Nay, ano ba? Maghahanap muna po ako ng gamot. Ito kaya pwede na to? Kamusta po? Bakit nahilo ka? Siguro sa sobrang pagod lang. Nay, ano to? Kumariyam to ni Rizal. Sabi mo hindi na nagpapadala ng sulat si Pepe. Ano tong mga liyam na to? Bitawan mo ako! Sabi mo hindi na nagpapadala ng sulat si Pepe. Sabi mo hindi niya ako mahal! Pinahirapan mo ako, Nay! Sabi mo hindi na niya nagpapadala ng sulat. Sabi mo hindi na ako mahal! Pakinggan mo ko, anak. Paano na lang kung mawawala kami ng tatay mo? Ano ang magiging buhay mo kung mapapangasawa mong pilibustero yun? Kayong mag-alala. Hindi ko kayo ipapahiya sa mga tao. Magpapakasal ako kay Tito. Tungalay kong arana para sa dalaga. Walang kasing ganda ang biro sa sangaling mo ay kung nanaisin ng tadhanang mapanlilang di hahayaan mawala pa tong liham na umaasa. Madamo ang makabasa, handang gawin lahat, maging pamilya'y liligawan. Ngayon lang nakadama ng wagas na pagkamangha, hiling ko lang naman na tayo na sanang dalawa. Siyang huli at ang umpisa, papatunayang ang unang pag-ibig ay di mawawala. Nakailang tula na, ba't tila di napupuna ang tangi kong hiling? Hanggang dulo ikaw ang kapiling. Kung pwede lang hanggang pang magpakailanman, hindi napapakawalan kailanman. Ang dating tamis ng pagsasama na sana. Ba't sa ating dalawa ako na lang ang natira? Tinig mong kay ganda, maririnig pa ba handang tahaking mag-isa? Kahit wala ka na.
mag-iingat ka. O Leonora kong sinta. Hindi man tayong dalawa ang siyang huli at ang umpisa. Liham ko may matatapos na. Pag-ibig ay habang buhay na. Tururu.